Ito, i-share ko sa inyo mga kapigmate, yung gamot na binibigay ko sa inahin. So, inahin na pagkatapos mga anak. Sa inahin mga kapigmate, habang nanganganak siya or naglay-labor, kahit ano, wala akong binibigay na gamot. So, nagbibigay lang ako ng gamot sa kanila pagkatapos mga anak. Ang binibigay ko nga palang gamot sa kanila mga kapigmate ay ito, oxytocin. So, oxytocin hindi gamot. So, itong oxytocin nito mga kapigmate, pagkatapos mga anak, kaya ako nagbibigay nito. Ito po ay nakakatulong sa inahin para mailabas niya lahat yung laman ng matres niya. At nakakatulong na rito mga pigmate para mailabas niya yung gatas niya, lumakas yung gatas niya. Kaya ito po ay binibigay ko pagkatapos mga anak. So ang ginagamit ko dito 2 ml lang po mga kapigmate. Tapos sa antibiotic naman mga kapigmate, so wala tayong pinipili sa antibiotic. Kung ano lang po ang mayroon sa market natin o kung ano available na nandito sa pabuyan natin, yun lang po ginagamit ko. Kagaya ngayon, may available ako dito, ito, Tenalin LA, o kaya naman, Terramycin LA. So, kalimitang ginagamit ko dati mga kapigmate ay pen strip. Kaya lang sa pen strip, medyo namamahalan ako. One dose niya kasi umabot din ng 190 rin. So, kaya ang binibili ko na ay yung ganito na 100 ml. So, 100 ml. So, ang binibigay ko naman sa inahin natin mga kapigmate, so, kagaya dito, estimate kilo, nasa 150 to 160. Tapos ito naman, 160 to 170 kilo. So, halimbawa natin dito sa 160 or 170 kilos na to, ang ini-inject ko sa kanya ay 17 ml na. Sinasagad ko. Ayaw ko na mag-underdose. Di baling, sumobra ng konti, wag lang tayo mag-underdose mga kapigmate. Wag din naman sobra-sobra. Kunwari, halimbawa, ang baboy nyo ay nasa 170 kilos lang, tapos injikan nyo na 20 ml, mga kapigmate, overdose na po yun. Sa experience ko, ang nakikita natin problema sa baboy mga kapigmate, pag overdose sa gamot, ang makikita nyo sa kanya, magsusuka siya. So, kaya ang ginagawa ko lang mga kapigmate, di bali kung sumobra na 1 ml, wag lang sumobra na sobrang taas. Saka, di baling sumobra yung injik ko, wag lang mag-underdose o wag lang tayong kulangin mga kapigmate. Saka, tip lang nga lang para mga kapigmate, ang pagbibigay ko ng gamot dito sa mga inahin na bagong anak mga kapigmate, hindi ko na pinagpapabukas. So, ang ibig ko sabihin, pagkatapos mga anak, yung pag may nakita ko na nagsisimula nang lumabas yung inunan, yung kahit ko konti pa lang lumalabas mga kapigmate, nag-i-inject na po tayo dyan ng oxytocin. Para oxytocin po agad ang inuuna ko hindi antibiotic. Oxytocin mga pigmate para mailabas niya lahat. Lahat ng laman na matres niya, tapos yung sa gatas niya mailabas lahat. So yun po agad yung una ko ina-inject. Tapos 2 ml lang nun. Tapos sunod ko naman ina-inject antibiotic mga kapigmate. Yun, magkasunod po sila, magkabila ang leeg. So dito oxytocin, sa kabilang leeg naman yung antibiotic kung ano available sa atin. Tapos sa mga pigmate, mayroon naman tayo dyan na mga kapigmate din na hindi rin marunong mag-inject. So ang i-share ko naman sa inyo mga kapigmate na gamot na pwede sa mga bagong anak na inahin na hindi kayo marunong mag-inject kasi oxytocin hindi nyo naman kayang inject kasi hindi nga kayo marunong mag-inject, asa lang kayo sa mga technician. Ang hindi nyo dapat pawawalan o huwag kayo dapat magpapawala ay antibiotic, kahit ganito na lang, powder na lang mga kapigmate yan. So dito, sanay ako dito sa Amovac. So mas ginagamit ko to sa inahin mga kapigmate sa bagong anak. Kunwari, ito naman, sa mga hindi nag-inject, mga ilang doses din yan kailangan nyo maibigay. Tapos ako naman, kaya naman mayroong ganito mga kapigmate, mamaya ipapaliwanag ko kung bakit ako mayroong ganito mga kapigmate. Kasi, sa ibang topic natin yon. So, yun lang i-share ko sa inyo about dun sa binibigay natin gamot sa inahin na bagong anak. Bagong anak, hindi kinabukasan. Kasi mga kapigmate, ang masasabi ko lang sa iba nagpapaanak ng baboy mga kapigmate, iwasan nyo po na hihintayin nyo pa kinabukasan o ilang araw bago kayo magbigay ng gamot o magbigay ng antibiotic sa inahin. Iwasan nyo yung mga pigmate kasi mahirap. Medyo marami kayong problema mararanasan dyan. Kaya mas maganda pagkatapos mga anak pa lang, pagkatapos inject na agad o bigay na agad ng antibiotic. So yun lang, magandang araw.